Hello, what's up mga ka-farm boy? It's Doc Benz once again, and ngayon sagutin na naman natin itong isang katanungan ng isang kasama natin dyan sa Pilipinas, si Sir Eric Asina. Sabi niya, Doc, pwede bang bigyan ng mycoplasma ang buntis na baboy? Sagot, yes, pwede. Pero commonly binibigay ito guys, bakunang ito sa edad na as early as 3 days hanggang 3 weeks. Yan yung pinaka mostly effective na time para bigyan ng mycoplasma ang mga piglets natin. Pwede rin siyang ibigay sa mga sow kung hinahabol natin na magkaroon ng yung tinatawag na maternal antibodies, itong mga piglets na ipinanganak. So, ibig sabihin, pag panganak pa lang, meron na silang daladalang antibodies or immunity laban dun sa mycoplasma. Yun nga lang, ang problema lang nun, pagka maternal antibodies, there are certain period of time guys na magde-decline yun. So, kailangan mo pa rin magbakuna. So, wala masyadong sense kung magbibigay ka sa sow. Okay, kasi magdi-decline din siya later on sa mga piglets. So, mas maganda doon na sa edad na from day 3 hanggang 3rd week ng mga piglets natin. Okay? So, merong iba-ibang klaseng preparation yan guys. Merong single dose lang. Meron namang 2 dose, yung mayroong booster. Okay? So, kung nagbigay ka, for example, sa 3rd week nung piglets, so usually ano yan, 2 to 3 weeks ang interval, magbibigay ka ulit ng booster shots. Okay? Kung single shots lang naman ang bakuna mo, so pwede ka magbigay dun sa in between ng day 3 hanggang 3rd week. Okay? Itong mycoplasma guys ay tinatawag ding enzootic pneumonia. Ang tinatamaan nito ay mula sa nursery papuntang finishing area. Ngayon, hindi ito madalas nakikita or nananalasa sa nursery kasi alam natin na yung mga baboy sa nursery ay halos kakawalay lang galing sa inahin. So kung saan meron pa silang daladalang immunity or yung tinatawag nating maternal antibodies galing sa inahin nila. So meron pa silang protection laban sa sakit na ito. Ngayon pagdating nila ng grower papuntang finishing area, doon na nag-decline itong antibody na to. Doon naman papasok ngayon itong sakit na ito. Kaya makikita natin dyan guys, maraming mga namamatay, minsan sudden death, at magtataka tayo bakit kung sino pa yung magaganda, malalaki, at mga mukhang walang sakit, sila pa yung namamatay. Okay? So, ang pinakamasakit pa nun, tumatama ito dun sa later part na, yung malapit na nating ibenta. Okay? So, pera na, magiging bato pa. Ayan guys, ang magiging problema kapag hindi tayo nagbakuna dun sa earlier age ng ating mga baboy, sa farrowing pa lang, yung sinasabi nating day 3, papuntang 3 weeks ng kanilang edad, dun tayo magbakuna. Pagdating naman guys sa paggagamot ng mycoplasma infection, pwede tayong gumamit ng antibiotic tulad ng tetracyclines, mga fluoroquinolones, macrolides, aminoglycosides, lincosamides, yan. Pwede kayong mamili ng antibiotic dyan, pasok dyan sa mga grupo ng antibiotics na yan. Okay? So, kailangan kumonsulta kayo sa veterinaryo para malaman nyo kung anong specific na gamot. Okay? Kasi meron tayong isang bagay na kailangan i-consider guys, yung withdrawal period. Dahil yung mga gagamutin nating baboy ay nasa market age na. So ilang araw na lang usually may bibenta na sila. So kailangan natin i-consider yung withdrawal period. Dapat maikli lang. Nagre-range yan from 24 hours papuntang 21 days yung withdrawal period. So mas piliin natin guys yung mas maikli para kapag kinatay, hindi makakain ng mga consumer yung antibiotic residue na nandun sa katawan ng baboy. Okay? Hindi maganda yon at magdudulot yun ng antibiotic resistance dun sa mga kakain na consumer. Okay? So, kailangan din nating i-consider yung consumer part. Thank you for watching.